Inaasang aabot sa signal number 4 ang bagyong Opong na tutumbukin ng Southern Luzon, Eastern Visayas at Metro Manila. Kaugnay niya mga panayam natin si Metro Manila Council President, San Juan City Mayor Francis Zamora. Mayor Zamora, magandang umaga po. Yes, magandang umaga, Ikan, at maraming salamat sa pag-imbita sa unang balita. Ano pong paghahanda natin at malakas po itong bagyong Opong? Yes, evacuation center ay nakahanda na nga po. Ganun din po ang pag-preposition ng ating mga food packs at ito naman po ang ating papamahagi kung kinakailangan po pagdating po sa mga pupunta sa ating evacuation centers at dapat magsagawa rin po ng mga tree cutting operations, lalong-lalo na sa mga puno, mga sanga na nasasabitan nga po ang ating mga linya ng kuryente. At ganoon din po, dapat patuloy lang po ang paglilinis sa ating mga drainage systems. All of this, ito naman po yung usual protocols natin yan kapag itong mga bagyo na parating. At maigi po talaga na maging mapagmatsyag po tayo sapagkat minsan po yung weather forecast nagpabago. So maaring lumakas po talaga ang bagyo ito pagtama nga po ng Metro Manila. Yung ating mga flood control project sa NCR, kakayanin po ba ang baha? Well, una-una po, dito po sa San Juan, I can speak for our pumping stations. 100% fully operational po yan. Opo. At dapat po, ang ating mga kasamang mayors, I'm sure naman po, even before tumama po ang bagyong Opong, ay dapat mag-inspection rin po sa ating mga pumping stations. Ganun din po sa mga flood control projects po natin, ating mga retaining walls, ating mga flow protection at mga drainage systems nga po dapat mapanatiling malinis po parati sapagkat kadalasan po basura po talaga ang isa sa nagiging dahilan ng pagbabaha. Opo. Yung ating preposition, rescue boats, mga relief goods sa mga evacuation center, Mayor? Opo, correct po yan, Iga, the preposition na sapagkat alam na naman natin talaga yung mga kadalasang lugar na binabaha po. Na-identify na rin po yan ng ating mga LGUs. Kung kaya't meron naman po tayong flood mapping na tinatawag po. Alam natin saan yung usual areas na tumataas po ang tubig. At dapat po, isang paalala sa ating mga mamamayan na nakatira po sa mga danger zones na tinatawag, na dapat nga ho sa talaga ay dapat po talaga wala na hong nakatira dyan ngayon. Ngunit kung sakaling meron pa hong mga nakatira along the rivers, along ay wag na ho nating hintayin na late tayong lumikas. Dapat ho, maaga pa lamang lumikas na po tayo. Wag na ho nating hintayin tumaas ng tubig bago po tayo lumipat sa ating evacuation centers. Okay. Taon-taon po binabagyo ang bansa. Kamusta na ho yung plano ng MMDA na magtayo ng iba't ibang mga imbaka ng baha muna sa mga lungsod sa NCR? Napag-usapan na ho ba ito sa Konseho? Opo, Iga, si MMDA Chairman Donartes humingi na nga po ng mga proposals pagdating po sa mga lugar sa aming mga lungsod. So ang hinihingi po sa amin ay listahan ng mga government-owned properties na pwedeng tayuan nga po ng imbaka ng tubig. So this is something that Chairman Artes has requested from the Metro Manila Mayor. So sinasabit na po ito at aralin nga ho kung paano nga magsagawa ng ganito mga imbaka ng tubig. Maring mga bakanting lote po ito na tatayuan ng mga cistern sa ilalim para ho saluhin yung tubig po. At ang listahan na yan ay binubuo na po ng Metro Manila Mayors. Maraming salamat, MNC President, San Juan Mayor Francis Zamora. Ingat po kayo. Maraming salamat din po, Igan. Tawag lang po pag may kailangan. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.